Topic natin ngayong araw, masakit ba ang tenga nyo tapos pati panga nyo masakit na? Merong tinatawag na sakit na otitis externa. Ito yung sumasakit yung butas ng tenga ninyo. Yan, makikita nyo may pamamaga. Tapos kapag hinawakan nyo dito sa may tenga nyo, masakit yan o kaya dito sa ilalim. Tapos yung pain pumupunta hanggang dito sa inyong panga. Kung saang tenga, dun din sa panga na yon, sasakit yung inyong panga. Tapos parang may lumalabas dun sa tenga nyo. Mamasa-masa, may lumalabas. So magkakasama yon. Makati din, may discharge ang tawag doon. Tapos kapag hinawakan nyo, itong itaas ng tenga nyo, medyo masakit. Paano ba nasasabi na may pamamaga doon sa butas ng tenga? Ito ay dahil sa infeksyon o bakterya. May tinatawag na acute sa loob ng 6 na linggo. Pero kapag 3 buwan na ang nakakalipas, chronic na ang ibig sabihin nun. So makikita nyo, parang maga yung doon sa loob ng tenga. Masakit, makate, tsaka parang may nakabara doon. Pwedeng may naririnig kayo o pwedeng wala. Pero ang nakikita nga, sumasakit na rin doon sa same side kung saan masakit yung tenga, masakit na rin yung panga. Lalo na kapag hinahawakan ninyo. So magkakasama yan. Minsan, naglalagnat na rin. Ito pa yung, kung merong mga nararamdaman sa tenga, ito pa bukod doon sa masakit, doon sa loob, sa labas, makate, pati yung labas ng ating tenga, mapapansin nyo, namumula na rin. Tapos, pag sinilip nyo yung bilog, dun yung butas, minsan nagsasara na yan. May lumalabas na puti, minsan yellow, minsan parang kulay gray. Maaring nabibingi na rin kayo, o kaya minsan may maingay dun sa tenga. So, marami sa atin nakakaramdam yan, hindi po pinapansin. May tinatawag na swimmer's ear. Ito po yung otitis externa. Hindi po dahil nag-swimming kayo. Pero nangyayari kasi ito doon sa mga bata o matanda na galing sa swimming. Kasi nababad ng tubig. Baka yung tubig na pumasok sa tenga ay may bakterya. At saka doon sa loob ng tenga natin, meron talagang mga nakatirang mga bakterya o fungus doon. Kaya lang dahil mahina ang ating immunity, mas tumubo o dumami sila. So, mapapansin nyo, makate, namamaga dun sa tenga. Pati labas and loob, ha. Tapos, nakita mo, pag pinul nga naman yung earlobe, masakit. Tapos, pwede nyong amuyin, baka may amoy yung lumalabas na discharge. Tapos, hindi malinaw yung mga naririnig nyo. Pag tinanong nyo, pwedeng bagong swimming. Or yung iba naman kasi, nag-i-sport sila. So, pag nag-i-sport sila, laging mamasa-masa o may pawis dun sa loob ng kanilang tenga. Pwede nyo rin tanungin, baka naman naglinis ng sobra dun sa kanilang tenga. So, pakiramdaman nyo sa labas, sa gitna ba, o doon sa loob talaga masakit. So, iba't iba. Pero sa ngayon, ang pinapaliwanag ko, yung outer ear lang, yung otitis externa. For another time, itatopic ko rin yung otitis media naman. Ano ang mga paraan para maprotektahan natin ang ating tenga? Kasi bakit ba nagkakaroon? Kasi may prevention din para hindi dumating sa impeksyon ng tenga. Unang-una, huwag hong tinutusok o sobrang linis ang ating tenga gamit ang cotton buds. Yan. Tapos, yung mga earbuds, lilinisin palagi ng alcohol kung gumagamit kayo niyan sa pagtulog. Mga Pilipino, takip ng ballpen, sinusuot sa tenga. Minsan yung kuko, pag nangangati, kinakamot. Hairpin, posporo, huwag niyong ipapasok sa loob ng tenga ninyo. Kasi kapag nagkaroon ng sugat yan, yun na yung simula ng pagpasok ng bakterya o ng fungus. Tsaka wag hong sobrang linis kasi nga mapapasok doon, maninigas yung tutuli o yung tinatawag na earwax. Kaya nga siya tinawag na earwax. Protection nyo yan. Dapat kasi dun sa loob ng tenga natin, mababa yung pH.
kumbaga, acidic para hindi tumubo yung bacteria o kaya yung fungus. Ngayon, kapag nagkaroon ng moisture, lagi kayong pawis o may tubig, laging mamasa-masa yung tenga, hindi tinatanggal yung tubig, lalo na sa babies, hindi alam ng mga mommies, napapasukan pala ng tubig. So, tataas yung pH, mabubuhay yung bacteria or yung fungus. Tapos, sa sobrang linis pa ng tenga, nawala na yung protection ng earwax, kaya nga wax ang tawag doon. Doon na magsisimula ang impeksyon sa loob ng tenga. So, huwag lagyan ng tubig kung maaari. Ingat, lalo na sa pagpapaligo ng bata. Pag nakaramdam na kayo ng sakit sa tenga, medyo agahan nyo ang pagpunta agad-agad sa doktor. Importante ho yan. Lalo na po kapag senior ang inyong pasyente, tapos diabetic pa, emergency na ho yun. Sinong doktor ang pupuntahan? ENT, ear, nose, throat doctor. Kasi sila lang po ang kayang sumilip hanggang sa loob ng tenga ninyo. Siyempre, paglabas ng bata, bumayad po tayo ng newborn screening para malaman baka may problema sa pandinig ng inyong babies. Kapag may ubo, may sipon, huwag masyadong babahing ng malakas. Ipapagamot nyo rin po sa doktor kasi dyan din nagsisimula yung mga ear infection. Ito po, bakit ba nagkakaroon ng otitis externa o yung infeksyon doon sa ating tenga? Makipot yung kanal, yung pinakita ko kaninang kanal. Tapos, baka sumobrang dami na rin naman yung tutuli. O may foreign body yung mga bata, suot ng kung ano-ano mga bilog-bilog sa tenga, baka hindi nyo alam. Tignan nyo, baka nangangamoy na. Tapos, wag hong sobrang pagtanggal ng ating tutuli. Protection nyo yan. Earplugs, hearing aids, laging lilinisin kada gamit. Kapag, wag ho tayong gumagamit ng mga metal na pangtanggal ng ating tutuli kasi nakakasugat talaga yan. May mga tao lagi may eczema, may dandruff, yung tinatawag na seborrhea. Nagkukos din ho yan kapag nag-iipon dun sa loob, nagkukos din ng infection. Sa atin, mainit. Lalo na kung lagi kayong nag-sports, pinapasok ng pawis, yan, sweating, swimming, tubig. Ingatan po natin na huwag pumunta dun sa loob ng ating tenga. Lalo na kapag stress, bumababa ang ating immunity, nagkukos din ho yan ng infection. So, punta tayo sa ear, nose, throat doctor natin, otolaryngologist ang tawag sa kanila, at bibigyan ho kayo ng gamot. Ano ba ang gamot para sa merong infeksyon? Yung sa labas, otitis externa. Usually, binibigay nila yung neomycin, polymyxin, tsaka fluocinolone. Pinapatak ho ito 3 times a day. Paano magpatak? Higa ho kayo on one side, tapos halimbawa, kung nakahiga kayo sa kanan, magpapatak kayo sa kaliwa. Ipatak nyo po 3 drops or more, yung medyo puno. Tapos, stay put lang po kayong nakahiga ng 5 minuto para ma-absorb naman yung gamot. Tapos, saka naman kayo pupunta. Kung kabilaan, saka naman dun kayo pupunta sa kabila. Tapos, sinasabayan na rin ho nila. Meron pa rin ho mga ciprofloxacin, yun yung mga ofloxacin eardrops, yan din yung mga pangpatak. Pero, yung dalawang yun, ginagamit pag medyo butas na yung eardrum. Itong mga neomycin, polymyxin, fluocinolone, ito po pag hindi pa butas yung eardrum. Kaya nga dapat ang nagre-reseta, ENT doctor nyo. Sinasabihan din ho ito ng mga kapsula na antibiotics kasi usually bacteria or fungal ang nangyayari. So, mix. So, may ofloxacin, ciprofloxacin, flucloxacillin, 500 mg capsule, thrice a day din ho. Depende sa reseta sa inyo ng inyong doktor. Yan. So, ito po mga tips natin. Ingatan ng ating tenga. Kapag masakit, punta ho agad sa doktor. Huwag nang patagalin. Lalo na kung senior na diabetic ang ating pasyente. Emergency po yun. Salamat po.